mga kamamaw, dito tayo ngayon ating mga alaga. Magaan tayo mga kamamaw, puputulan natin ng kuko at gagamitan natin ng grinder. Actually mga kamamaw, hindi ko talaga dapat iba-vlog to ngayon. Nakita ko lang nung tinry ko si Nami mga kamamaw na napagamit ko yung grinder niya. So pagkatapos natin putulan ng kuko, i-grinder ko naman mga kamamaw para maganda yung putol ng nila, yung tubo. Titingnan natin to kasi ito alam ko malikot to eh. We'll see. Diba? Ipiga-pigayin nyo mga kamamaw yung yung kuko para alam nyo may pressure na padating. Ang sumaba ng kuko mga kamamaw. Yan, ang diskarte yung lalambing-lambing yung ganyan. Pag medyo kumalaman na siya, saka puputulin ulit. Gusto mahaba ng kukumama mo, 3 days pa lang eh. Diba? Ang bilis. So, tatry na natin ang grinder mga mama. Tata sa inyo. Hindi ko napapadaanan tong isa kasi nasugatan eh. Okay lang na mga kamam na magdugo yung ganyan. Kasi mas the more na magdugo siya, hindi siya masyadong mahaba ang kuko ng papi nyo. Doon nagsisimula yung kung the more na nasugatan mo siya ng konti lang, hindi naman totally tinanggal mo yung nasugatan mo lang siya, nasagad mo ng konti, titigil ang pagtubo niyan. Hindi masyadong hahaba. O, tapos na yung isang kamay ni Baby Atlas. Kaya natin ito kabila. Lalambingin mo lang mga kamamo. Kung baga sa bata, tutuya-tuyain mo lang. Ayun, tsaka kalmado naman eh. I-check mo rin mga kamamo kung ano yung mood ng tuta mas maganda. May mood kasi na playful sila ngayon, medyo kalmado ang dun mo siya ng putol. Hello mga kamamaw. Dalawa na po ang aking naputol na kuko. Ito nang ibaba. Maganda bata pa lang talaga mga kamama. Masanay na sila sa grinder. Dahil pag lumaki sila at hindi mo gin-grinder ako, maghahabol lang kayo ng mga yan. So para ito experiment natin, tinry ko na ngayon, hindi naman pumapalag ang aso sa grinder. So gagawin na natin ngayon, every time na puputulan kong kuko, ika-grinder ko na rin. Maarte ito mga yun. Diba? Ang bebehave nila ngayon mga kamamaw. Mga kamamaw, si Nami naman. Si Nami. O, si Nami. Tapos ka na, diba? Naku, siya na naman pala eh. Tapos na pala ng baby Nami. Ikaw pala yung kanini. Sumasama ka mga kamamaw. Akala ko di pa siya tapos. Tapos na pala si baby Nami. Come on. Who's next? Itong si Pogi muna. Ang malaki. Ang makapal. Na si Tanggol. Yan. Libang-libangin lang muna natin. Malikot kasi ito mga kamamaw. Kalma mo natin konti. Kaya gusto ko kayo nipuputulan ng tulog eh. Pag gising na gising eh, malikot. O, tiyama. Malikot mga kamamo pag pag yung nasa oras sila ng gusto nila maglaro. Kaya mga kamamo, piga-pigayin nyo lang yung kuko ng yung dulo ng Nagising yung wisyo na itong isa. Pero madali, di katulad nila era talagang nung bago tayo pahirapan. Kasi late na natin natuklasan yung ibang technique pan putulan.
Naabot ang 30 minutes kaya era lang dati. Putulan ko lahat. Yung mga ito. Nakakadalawang kamay na agad tayo. Bilis na. Nakakausap ko kasi si Coach Denmark. Paano ko naman talaga ngayon papuputulan to? Eh, nagkausap kami, nagkukwento kami kanina. Pinakita ko si Atlas. Sabi niya, haba ng kuko. Nako. Matindi yun, maigpit yun. Mga kamama si Denmark. Pinakita niya na ano, mga banito ko. Ayan. Pinutulan ko na. Kasi pag may pasok tayo mga kamama, nakaset lahat ng nakaset yung lahat ng gagawin ko eh. Siyempre, papakainin natin yung Mami at Daddy, ni Legend, ay ni mga papis, tapos yung mga papis, papakainin din natin yan. Sa umaga pa lang eh, inaasikaso ko na yan dahil kami nagpupo pa dun. Lamputin ko lang mga mama, pupo niyo isa. Yan mga kamama, may commercial pa, may pamahay kasi. Ganda na ng kuko nila. Maganda din sa mga tutang to, hindi takot sa grinder. So isa, nag-try na naman. Yan mga kamamaw. Tapos si Tanggol. Si Chopper naman, si Chopper pa. Nagising na sila mga kamamaw, medyo naglalaro-laro na sila. Kasi pa nagising yan, automatic pupuwiwi yung mga yan. Kaya binapansayan ko. Libang-libangin. Yan o. Baby loves. Malikot kasi ito mga kamamaw siya, si Chato. Ano baby loves? So far, nakakatatlo na tayo. Diba? Kapag kaya dapat talaga, i-jump mo sila pag nandun sa tamang tinatot na inaantok sila. Pag pinutulan mo sa ano eh, yung kakagising lang nila, naku mga energetic eh. Yan. Nakakatatlo naman na tayo. Ang bilis lang ito mga mga. Lambingin mo lang yung mama mo. Nagpananda dito doon. Mabait to. Mabait yung baby dito. Lama sa daddy lola lang. Malambing yung mga tuta mga mama. Napaka magugulatin mo naman. Hindi naman malalim yung putol ng koko ko sa'yo. Dito muna tayo sa ilalim. Nakamaw, di ba? May ano, timingan mo lang yan, katulad yan na yan, kukulit. Timingan mo siya. Huwag mo siyang pipinitin. Kasi mga pag nasanay naman sila, wala lang sa kanila yung pag kumukuha ng record. Diba? Nakikipag-halikan ako, gusto kiss lagi. Oo, kiss ko, lol. Kiss ka ng daddy lolo later. Oo, putol ka muna ko. Yung mga bibig, amoy kape. Parang ganun yung kape. Si Mrs. ayaw ng amoy. Ako sarap na sarap ako sa amoy ng mga to. Actually mga kamama, magkakaamoy na kami. Kakaamoy na kami ng mga bartagol na to. Love ko yan, love. Saka mga kamama, nakikinig na sila minsan sa gabi. Pag yung pinag-play ko naman kasi ito mga bago ko tulogin. Tapos pag minsan medyo may tamang ano pa sila, tamang gusto pa nila maglaro at ako'y pagod na. Sabihan ko lang ako mag-sleep na. Ay nagsisitulog ng mga kamama, makikita mo nagsisihiga na. Naku si Baby Chopper, siya pinakamalikot.
Ito titingnan natin sa grinder kung ano. So far kasi sa lahat ng nail cutter natin, siya pinakamalikot eh. Inagising tuloy lahat. Kaya dapat marunong ako mag-nail cutter na ito. Paggamit ng nail cutter, kanan at kaliwang kamay. Para pag itong kinukulit niya yung ano mo, ililipat mo. Ilipat mo sa kabila yung nail cutter mo. Puputulan mo pa rin sila na maayos. Dalawa na lang. Isa na lang, isa na lang. Yan. Grinder na natin. Siya lang yung naman mga kamama dun sa grinder. Pero ng kapatid wala lang. So pa lang kahit sa isang, di mo pwedeng dilaan ito, masusugatan ng dila mo. Naku, pag kila legit matagal to. Kasi ang ganda nito habang maliliit pa yung kuko, kasya agad sila doon sa butas ng ano. Yan o. May butas kasi yung mga mamay. Ano. Doon mo na ipapasok yung ano, yung kuko. Hindi siya parang nababaklas kasi yan eh. Yan siya, di ba? Eto na si Kamamaw Chopper. Naku, ang likot talaga. Malikot. Malikot ang bardagol. Sige, sige. Sige, hindi namin yung babaw. Palaro natin yung ibabaw. Pagpud natin. Very good mga kamama. Good job. Hello, ako po ang matabang si Chopper. Baby Cholo. Si Baby Soro. Si Soro na lang. Si Hanabi tsaka si Mokang. Ang lit ng asong to. Ang bilis sumaba mga kamama po. 3 days pa lang eh. Kala makakuha na ng dinosaur. Tsaka iba yung kuko na ito ni ano. Sobrang kapal. Siya pinakamakapal na kuko mga kamamo. Kaya pag pinutulan may dumudugo. Pero okay lang yung mga kamamo. That's normal. You know. Ang bilis nga ng panahon mga kamamo kasi next week babaksin na sila. Ganun kabilis. Ano na sila ngayon? 6 weeks na sila eh. Nagpas na silang 6 weeks. Sa 8 weeks nila, yun ang vaccine nila. Diba? Mabilis lang tumama mo. So far, si Chopper ang pinakamahirap putulan sa kanilang magkakapatid. Kung mag-a-adjust mga ng posisyon. Dito mag-a-adjust dito sa tapos. Try natin grinder. Eh, medyo na ano tayo ng dugo mga kamamaw. Gag-grinder lang natin konti. Para may experience lang yan na may grinder. Para alam niyo yung pakaramdam. Kasi ito madali putulan na dumudugo yung paa niya. Yung ano niya. Punasan natin ang tissue. Makapal kasi mga kamamaw yung ano, yung hibla ng kuko niya makapal. Kaya pag pinutulan mo, hindi naman nakasagad oh. Alas the same length lang ng mga kuko na pinutulan ko. Makapal yung hibla ng ano niya.
At least napa-experience na sa kanya yung grinder ito. Iba pa rin kasi mga kamama pag ginanto mo sila. At sa susunod, pag ano, kahit di mo na nail cutter, grinder mo na lang. Para may dalawang option ka. Pag tinatamad ka mag-nail cutter, grinder mo na lang. Kasi minsan, pag nasanay na sila dito, akala nila laruan eh. So, ting puputulan mo silang kuko, excited silang i-grinder mo kasi ang alam nila, parang mag-play na naman kayo, nai-enjoy niya yung ano. Minsan na-enjoy na to tayo ano eh, pagpuputol ng kuko. Iba yung ano nila, nararamdaman siguro ng ibang ano. Ito medyo natugon pa. Isa lang naman ko. Okay lang yan. Okay na. Tapos na po si Baby Cholo, ang matabang maliit na bata. What's up mga kamamaw? Nadugo ng konti ang Baby Cholo. Mamo, si Mokang naman. Si Mokang, dalawa na lang. Dalawang chicks na lang ang ating anuhan. Si Mokang tsaka si ano, si Hanabi. Ang pinakamatigas ng ulong gupitan si ano, si Chopper. Yan, konting lambing. Yung ibang kuko kasi mga kamamaw, ano? Yung ibang kuko, itim. Kaya ang hirap ano, tansyahin ng ano, hindi ka tulad ng puti, kita mo agad kung hanggang saan ang puputol mo. Kasi nakikita mo yung laman. Oo, love ko eh, love ko. Love ng daddy love. Ano na lambing ng mga to, gusto nagpapalig palagi. Yan ang masarap kasi mga kamama sa mga aso, tsaka sa mga tuta. Sa mga ano, basta sa mga aso. Yan ang masarap sa mga yan. Sabi nga nila, iiwan ka ng lahat, pero yung aso mo hindi ka iiwan yan. Ikaw lang ang mahal niyan. Marami ka mang kaibigan, marami ka mang sa trabaho ka, busy ka sa trabaho, sa lahat-lahat. Sabi nga nung ano, minabasa nga ako, pinost ko sa Facebook yun eh. 15 years, 10 to 15 years nga lang daw sila mabubuhay sa mundo. Sabi nga gano'n. Alam niya marami kang kaibigan, busy ka sa work, busy ka sa life mo. Sana naman bigyan natin sila ng oras dahil 15 years lang sila mabubuhay sa mundo. At tayo ay mahaba-haba ang buhay natin sa mundo. Kaya sila, habang buhay pa sila, habang kasama pa sila, i-enjoy natin ang ano, ang moment na kasama natin yung mga alaga natin. Dahil ang mga alaga natin ay sa atin lang umiikot ang kanilang mundo. Yun, mga mamaw. Nakakatawa. Ito yung makakita ko ganun sa Facebook eh. When it comes sa mga alaga talaga eh. Na natutunaw ang aking puso mga kamamaw sa ating makakita akong ganong istorya dahil nakaka-relate ako. Ganon ko kamali yung mga alaga ko. Wala man daddy lalo. Mambang naman. Hello. Bye. Kasi ano naman, Hanabi. Okay, last but not the least mga kamamaw. Si Hanabi na. Ang ating female keeper. Ang pinakamabait. Likod ka kasi, susugatan ka. Madalang lang tumahol ito mga kamamaw. Oo. No. Parang may pagmamanahan ka. Ganyan-ganyan sa era mga kamamaw pag pinuputulan kong kuko eh. Natanggal palagi. Ganda na kasi pag hinihila mo ay masusugatan ka panlalo. So kamamaw is
Hindi ko na sila puputulan. I-edit ko na lang pag uwi itong vlog na ito. Ay, yan. After na ito mga kamam, papakainin ko na sila hera. Basta ganyan ang routine ko mga kamam. Pag uwi, asigasuin mo na yung mga tuta. Tapos sila hera, papalabasin. Or ano man dapat gawin ng mga tuta, unahin ko sila. Tapos pag natutulog na sila mga kamamaw, sasabayan ko sila ng tulog. Dahil after 2 hours to 3 hours, gigising yan para pumupo. Orasan mo rin mga kamamaw. Ganun talaga mga kamamaw pag nagtuta ka, lalo pag ganyan kadami maliliit pa. Bibigyan mo talaga ng oras. Dahil hindi naman pinili ng tuta o ng kahit sino mang aso kung sino ang amo nila. Walang pinipili silang amo mo. Mayaman man o mahirap, walang pinipili ang mga aso ang mahalaga. Pag napunta sila sa inyo mga kamamaw, mahalin nyo, pahalagaan nyo yung mga alaga nyo mga kamamaw. Dahil isa to sa pinaka masarap magmahal ang mga aso ay pusa. Kasi kapag nag-aaso ako mga hindi aso ang tingin ko sa kanila. Isa silang mga anak at isa ko sa pamilya. Ay, kita ang pingping. Takpa mo pipi. Ay, kita pipi. Laki ng ulo ng mga kamamaw. Yun. Yan mga kamamaw. Nagkwentuhan lang tayo ngayong araw na to. At maraming salamat mga kamamaw sa mga nakinig sa aking kwento about sa mga papi ko habang nagtatanggal tayo ng toko. Yan mga kamamaw. Sana na-enjoy itong vlog na ito mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. Bye-bye! Bye-bye!